Eh kuya, hindi nga siya nagbabaklas eh. Oh. Siya naman ang inaakit sa pagbaklas ng tarpaulin. Kakaloka, hindi ba? Ano yun? Hindi na daw siya nangingi ng pera, kaya naghiwalay. Naghiwalay dahil sa pera. At meron ako nakausap very close sa dalawa. Hindi naman daw nagkabalikan. Eh bakit daw naghiwalay? Dahil, huwag yun na ibote, wala yung pera. Alam na sinagot din yan ni Miss Jackie. Ano sabi? Pinahiram daw yung sasakyan. Sabi niya, kay Lynn, pinahiram mo si Kobe ng sasakyan dahil nire-repair yung sasakyan ni Kobe. Hindi dahil sa mag-cheat siya. Ay! Mama Noy, palaka! Asan? Ayan, palaka! Paano nakapasok? Yun, palaka. Nagkaroon ng times na yung mga teacher ko, kung di ko raw invite yung tatay ko sa school, ibig sabihin daw nun, hindi ko totoong tatay si Piolo. Oh, totoo na ganyan? Hello mga kabi! Dito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Noy! Ito, si Ate Buena! At ito naman po si Papa O at si Ogie Diaz. Ano pa nga ba ang lagi nyo hinihilig sa amin? Chika mo na! Dali! Pamalagi ng eleksyon. Ay, oo nga na. Grabe, ilang araw na lang, 2 linggo na lang ba? Yes! Ay, 2 nakakaloka, weeks. no? Ang bilis ng panahon, ano? Yung Diba? 90 days, yung sa local naman ay 45 days. Yes. Kaya na, umpisa na yung mga siraan. Ay. Lalo na pag mababa sa survey. Naku, di Lalo alam na yun. pag gustong mapansin agad, di ba? May sabotage pa nga nagaganap. Ay, Diyos ko, oo. Kaya ngayon ang bilin ko kay Aiko Melendez, tumatakbong konsehal sa 5th District ng Quezon City. Kung saan namumuna siya sa survey, no? Na wag kang gagawa ng ganon. Oo, huwag mo nang tularan kung binabaklas man yung kalaban mo, yung iyong mga tarpaulin, hayaan mo na. Diyos ko, hindi naman natutulog ang Diyos. Tama. Oo, di ba? Diyos ko, kitang-kita ko pa, no? May nag-send pa nga sa aking staff ni Aiko. Sabi, huwag niyo pong sasabihin kay Ma'am Aiko na sinend ko po sa inyo, ha? Magagalit po yun. Diyos ko, pagkakita ko kung sino yung nagbabaklas ng poster niya o ng tarpaulin niya, Diyos ko. Consistent. Talaga? Sino? Syempre, consistent sa nai-insecure sa kanya. Oo, di ba? Tapos siya pang pinagbibintang ngayon nagbabaklas ng tarpaulin, yung nabilin niya sa kanyang mga staff. Huwag kayong magbabaklas ng tarpaulin. Eh kuya, hindi nga siya nagbabaklas eh. Oh. Siya naman ang inaakit sa pagbaklas ng tarpaulin. Yan na. Diyos ko, minsan mga kagaguhan ng mga, Diyos ko, ewan ko pa. Kung pwede ko lang banggitin ang pangalan dito. Ay, bakit hindi? Sino ba? Huwag na. Dagdag boto pa. Nakakaloka naman na yung habang nagsasorty, biglang nawala ng kuryente. Oo, si SB, nakakaloka. Diba? Ang dami-dami kasing mga tao, di ba? Yes! Pinatayan siya ng Ginupit. kuryente. Hindi na, ginupit yung kable ng Janet sama. nila dun sa DJ's booth. Kaya nawala ng kuryente yung buong buong rally. At dahil nga dyan, mas lalo tuloy nag-alab yung damdamin ng mga Manileño. Para ipaglaban Binuksan lahat ng mga cellphone nila. Tapos buti na lang daw merong megaphone dun sa audience. Pinahiram sa kanya. Kaya natuloy nila yung kanilang kampanya. Di ba? Nakakaloka, ba't kailangan pag gumawa ng ganun? Ganun talaga, lalo na pag tumataas ang survey. Kasi pag wala namang kwenta yung survey o mukhang hindi tumataas yung survey, hindi naman siya gaganyanin. Mataas ang kanyang survey bilang Manila Mayor. Yes. Oo, kilala natin yan, hindi ba? Napakamatulungin yan, Diyos. Kami na po nagsasabi. Yes. Wala pa po siya sa Kongreso. Nung pilantropo pa lang po siya, talaga pong napakarami na po niyang natulungan. At gusto talaga niyang tumutulong. Kaya nga, and ito na nga, speaking of politics, pasensya na kayo, ha? Dahil alam mo nang pinag-uusapan ngayon, politics. Katulad niya si Marco Gumabaw. Alam ba? Syempre, Diyos ko, ang mga fake news nakakaloka. Ang mga fake news, naglilipa na, katulad ng, merong isang fake news sa kumalat. Iniintriga ngayon si Marco Gumabaw na walang naiambag sa kanilang relasyon ni Christine Reyes, kaya ito iniwan ng actress. Hindi babae ang dahilan kung bakit sila naghiwalay. Pera raw talaga ang dahilan kung bakit naghiwalay ang dalawa. Ganito naman talaga kapag matured relationship na ang pinanghahawakan mo. Puro hingi at inaasa lang lahat raw ni Marco kay Christine ang kanilang relasyon. Nakakaloka, hindi ba?
di ba? Hindi na daw siya nangingi ng pera, kaya naghiwalay. Naghiwalay dahil sa pera, Diyos ko naman. O pero teka lang muna, unahin muna natin yung tanong, hiwalay na ba talaga? Kasi nag-follow na daw ulit si Christine Reyes kay Marco Gumabaw, di ba? Ang alam ko, hiwalay naman talaga na sila. Break na sila. Pero nag-ano na sila, paluhan. So nag-follow na rin si Marco sa kanya. Oo. Unang nag-follow sa Instagram ulit si Christine. Tapos sumunod naman si Marco Gumabaw. So, di ba? Alam mo naman na, pag sa showbiz, pag ganyang nagkapaluhan yung nag-unfollow, ibig sabihin okay na. So, sila na ulit? Hindi pa din ata. Hindi pa? Oo. Meron ako nakausap very close sa dalawa. Hindi naman daw nagkabalikan. Bakit daw naghiwalay? Dahil sa'yo. Uy, wala kami ano ni Marco! Oo, Kita mo, pati ikaw, naniniwala wala. Alam mo, hindi. Mutual decision naman daw ang nagkanap. Oo. Hindi naman sila magkaaway. Kumbaga, naghiwalay sila ng okay sila. Para magpaluhan, ano yung gaga-gaga lang kayo, trip nyo lang. Nag-unfollowan nung una Kaya nag-unfollowan, siguro baka nagkausap yan or something, di ba? O, di nagka-followan na. Ngayon nga, lumalabas, puro daw si Christine ang gumagastos dahil daw si Marco ay walang work, kaya puro si Christine. Ako personally, hindi naman ako naniniwala. Oo, tsaka gentleman si Marco na yun, di ba? Oo. Sa mga instances na nakakasama natin siya. So I think naman, bakit? Hindi naman yun, Mama Noy. So pag ginagastusan ka ng babae, hindi ka na gentleman? Hindi. Generous yung babae kung siya gumagastos sa lalaki, diba? Pero hindi totoo yun. Ano ba naman? Diba? Alam mo, meron kaming common friend itong si Marco. Ito hindi ito alam ni Marco. Na si Marco ay, sabihin mo ng matipid, pero may pera yan. Dahil ayaw nga yun na umaasa. Oo. Maaga siyang naging independent. Oo. Hindi na rin siya umaasa sa kanyang parents. Ibig sabihin, marunong mag-ipon. Tama. At saka, meron na ba tayong nabalitaan na naging jowa na matrona si Marco? Yung mga ganong tipo ni Marco, ano yan, jowain ng matrona. Oo. Pero hindi naman may nabalitaan ba tayo? Parang wala. Oo. Diba? Sa iba tayo may nabalitaan. Ay, sino? Artista? Artista? Siyempre yun. Oo. Ay! Parang hindi naman. Personality. Ay! Talaga? Oo. Tsaka pero sikat? Oo. Sa kanyang larangan, politician Diba? Taray Anyway. Naging blind item. Clue! Hindi nga. Kaya nga, yan yung nililinaw natin. So, yung mga fake news na lumalabas dyan. Siyempre, ganun talaga, no? Pag mataas na yung survey, pilit kang ibababa. Pilit nilang gagawan ka ng issue, lalo na ng fake news, para papaniwalain yung mga botante sa Camsur. Bilang siya'y tumatakbo doon na congressman sa 4th District ng Camsur. Kasi nga, parang medyo off yung timing, no? Kung kailan patapos na yung eleksyon. Yes. Tsaka biglang lumabas na hiwalay na sila. So, makaka-apekto nga kaya yun dun sa kanyang kandidatura? Hindi naman sa isang tao lang nangyayari yung gano'n na medyo nag-split kayo. Ano yun? Big deal ba yun? I mean, di ba? Sa lahat naman ng tao, lalo na may karelasyon ka, hindi kayo nagtagal, naghiwalay kayo, di ba? At saka na isang patunayan na kumbaga hindi ginagamit ni Marco yung relationship nila ni Christine para dun sa kanyang kandidatura. Exactly. Oo. Tsaka wala tayong naririnig mula kay Christine. Siyempre, yan, mag-aaklas yan. Magrarant yan pag siya ay naapi o dinihado ni Marco Gumabaw. Or na-use in a sentence. Wala namang ganong pangyayari. Yun nga yung pinalalabas nila, Lloyd, na si Marco ay nalilig din sa iba. May third party? Diyos ko, no fourth party nga. Grabe, ang dami naman. Pero isa lang iboboto yung party list, Isa lang iboboto yung party list sa likod ng balota. Diba? Kaya, Diyos ko. Anyway, basta, ang mga taga-Camsur naman, hindi man basta-basta maniniwala. At alam nilang sinisiraan lang si Marco Gumabaw. Diba?
katulad ni Maring Sol na nangunguna talaga consistently bilang governor ng Laguna. Iniintriga din ba? Ha? Iniintriga din? Na wala siyang pera. Oh? Huwag yun na ibote, wala yung pera. Ha? Totoo, wala namang perang ipanggagapang yan. Kasi gumagapang na yung iba kasi alam nila nga mukhang matatalo sila kaya ginagamitan na nila ng pera. Na hindi naman nila pera ng bayan. Gaya nga sabi ni Governor Sol, di ba? Meron naman daw, pero hindi kasing laki nung sa mga iba. Kasi kaya ginagamit nila sa tamang, binabudget nila ng tama. Puro mga supporters lang naman talaga yung nagtataguyod kay Governor Sol ng Laguna. Ay, nako. The heat is on talaga. Ang lapit-lapit na na. Grabe, nakakaloka, no? At ito na nga, merong speech. Ay, na nangyayari. Saan? Kay Jackie Forster. Sa nanay ni Kobe Paras. Ayun na nga. Oo, nag-speech sa kanyang Instagram post. Ay, hindi lang sa Instagram, Nay, pati din sa YouTube niya. Naku, Mama Noy, teka muna for the views yan. Alam mo naman sa YouTube channel mo ilagay ni Miss Nanay Jackie. naman yun, hayaan mo na. Nanay naman yun, nagsasalita. Diba? Ikaw yun, kaano-ano ka ba ni Kobe? Sipain ka pa na. Ayun nga daw. So, apparently, nung January pa sila nagkakaroon ng issue ni Kailin. Itong si Kobe siya kasi Kailin. Na humantong dun nga sa kanilang pag-iwalay. Umalis si Kobe dun sa tinitirhan nila ni Kailin. Nag-live-in sila? Oo, parang ganun. Kasi sabi ni Mami, tinulungan ni Andre si Kobe na mag-move out Ay, so ibig sabihin, Mama Noy, nagla-vida loca sila. Anong la vida loca? Living, la vida loca! Ricky Martin. Kakaloka. Ricky Martin. So, yun nga sinasabi ni Miss Jackie na hindi daw nag-cheat yung kanyang anak. At sila daw ay naghiwalay ni Kobe na hanggang nung Easter daw, magkausap pa si Miss Jackie tsaka si Kailin na ginagawa niya na ng paraan na magkaayos yung dalawa. Kinokonsole daw niya. Yes! Baka nga daw maaayos pa, di ba? Kaso, yun nga, nagulat na lang sila na biglang parang lumalabas na hinahayaan lang ni Kailin yung mga allegations na cheater si Kobe dahil nga nakikita na ngayon yung mga pictures na kasama yung isa pang girl. Ano nga ang pangalan ng girl? Si Ryla. Na apparently singer pala under din sa company nila Kian Cipriano. Si Record. Si Record. Wala pa namang pahayag kung Ryla, no? Gaano ka totoo, lalo na ganyan, magsalita dapat. Kasi, syempre, pangit naman din na pagbibintang ka. Pag wala kang kibo, kumbaga, that's silence means yes. So, apparently, yun nga, sabi nga din ni Miss Jackie, bakit pag ako yung magsasalita, ceasefire muna. So, sinasabihan daw, meron daw tumawag sa akin na taga-Sparkle. Pero pag sila yung company, Kailin yung maglalabas ng mga statements, okay lang. So, kaya napilitan na daw siya ngayon na magsalita para sabihin niya yung kanyang side of the story. Yun, sana naman matapos na yan. Alam mo, kahit hindi sila magkabalikan, maging magkaibigan lang or maging civil na lang at wala na rin naririnig mula sa magkabilang panig. So, Kuya, kung walang maririnig, ano bang may babalitan natin dito? Magsalita na kayo. Dapat kinagsuhin, Kuya. Di ba, ang bilis ka usap? Di ba? Hindi, wala naman tayo narinig mula kay Kailin. Wala ang pa. Natandaan ko lang na galing sa isang source ko ay ginagamit daw ni Kobe yung mga sasakyan ni Kailin sa pang-cheat. Alam na sinagot din niya ni Miss Jackie. Ano sabi? Pinahiram daw yung sasakyan. Sabi niya, Kailin, pinahiram mo si Kobe ng sasakyan dahil nire-repair yung sasakyan ni Kobe. Hindi dahil sa mag-cheat siya. Ay! Mama Noy, palaka! Ayan, palaka! Ano ka pasok? Palaka. Kakamusik ka. Ay, nako. Alam mo, nanay na yung nagsasalita. Kaya, syempre, normal naman yung pagtanggol ni Jackie. Dahil kahit naman anak ko yung
Siyempre, pwedeng pagtanggol ko, pwedeng kung tama naman na akusasyon, manahimik tayo, anak ha. Lalo pa tayo magkakamali kapag pinagtanggol pa kita. Ayun. Diba? So, ayun nga yung sinasabi niya, diba, na saan daw, di quick to judge yung mga tao na cheater yung anak niya. Kasi nga daw, sinasabi ng iba na parang ang bilis naman magkaroon ulit ng bagong relasyon. Sabi ni Miss Jackie, mas okay na yung mabilis na magkaroon ng relasyon kaysa magstay ka dun sa isang relasyon na parang hindi naman kayo okay. Nanay nga si Jackie. Bakit? Ay, pinagtatanggol. O eh, syempre. Natural. Alam ka namang tatay si Jackie. Nanay mo na. Alam mo si Jackie? Oh. Dating underwear yan. Ha? Akala ko kung master. Ay, naku. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Kung nanonood pa sa amin hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. Click lang yung subscribe button na nandyan sa ibaba. Siyempre pa ang kanya-kanya namin channel. Yes, sana manonood mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. Meron pa tayong bagong vlog dyan at nais po natin magpasalamat sa Envy Skin Beauty and Wellness Center for skin, face, body, and wellness. Walang filter. Diba? O, kumakanto na. Oo, tsaka tumangos ang ilong ko. Diba? Basta wag ko lang aalisin. Gawa ba ng Envy yung kamay? Ayan. Thank you, Envy. Thank you, Envy. At sa Gorgeous Smile. Yes! Doc JC Solis. Yes. And Miss Ara. Ay, kabubukasan ng April 25 ng bagong branch ng Ideal Vision. Wow! Congratulations, Dr. Jessica! Sa SMBC Fame Mall. Wow! Diyan sa Ortigas. Ayan. Kung saan makikikater nila, puro mga nakatira dun sa condo. Diba? Congratulations, Doc Jessica D. Yes! Thank you, Ideal Vision. Yes, yes. And nail cocktails na, of course, for our nail care. Yes, Mrena? Yes, hello mga ka-update. Papalong naman po ng aking FB page. Ate Mrena po, M-R-E-N-A. Yes, at syempre pa, aking panayam pa rin kay Miss Chris Aquino. Yes! Ayan, sa OGBS Inspires. Okay. Diyan ay sinabi niya na parang... Sinabi? Oo, talaga. Wala pa. Wala pa. Ayan, sinabi niya na parang ang hirap makipag-debate kay Vin. Oo nga. Bakit kaya? Naku, alamin niyo dyan sa OGBS Inspires. Okay? Yes. At syempre pa, ang How to Get Away from My Toxic Family ay matutunghayan na. Sila ang unang-una. Yes! Ang mga taga-LA, lalo na dyan sa Beverly Hills, sa Lumiere Music Hall. Wow! Meron kaming advanced screening ng How to Get Away. Ayan. Starring Zanjong Maruto. At may Q&A after. Syempre kasama ko dyan, tsaka si Mama Lo. Yes! We'll see you there, ha? Ang tickets nyo, mag-email lang kayo sa howtogetaway.toxicfamily@gmail.com. Yan. Ayan, ha? Yung mga information nandyan, Kita-kita po tayo. We'll see you, Oliver Carne. Yes, Sir Oliver. Yes. At ito pa rin po yung lingkod, Papa Osin Olivias, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi ninyong inihiling sa amin? Ay! Chika mo na! Ay, ano po yan? Bakit? Wala nang sabon sa bahay niyo? Kung may sabon sa amin, ba't ako bibili dito? Nga naman pala po. Kita ko na. Uy! Pati-kili-kili mo. Parang hindi mo naman kailangan ng sabon. Ang bango-bango mo. Huy! Huy! Nakakarami ka na! Kaya may palaka dyan, no? Kaya pala kailangan yung ng maraming sabon. Oo. Hindi siya mukhang mabango. Ayan, bumaho tuloy yung bata. Ayan! Dahil sa'yo, inamoy-amoy mo. Ayan. Ay, guwapo na! Hindi mo ba kilala yung bumibili sa'yo, Nena? Titigan mo maigi. Huh? Ngayon, lawayan mo, baka mo. Ano ba yan? Kilala mo? Malayo ka sa akin ito. Alam mo, uy, naiya si Brenna! Uy, naiya! Budod-budod sa akin. Kilala mo ba to? Nena? Brenna, oh! Anak ko ni Papa P. Uy, Inigo Pascual! Ba't hindi mo nakilala? Diba? Ano naman?
Mga bata. Nakakaloka ka. Welcome, Inigo Pascual! Diba? Inang may amoy naman ang daw siya, inubos na yung bango niya. So, ayan. Oy, nako, si Inigo Pascual. Yes! Pogi, di ba? Oo nga. At saka ano, no, pag hindi ka nakatingin sa kanya, tapos nagsalita siya, parang si Papa P yung boss. Di ba, no? Pag-bosses din. Meron bang gano'n na, ano, may isang pelikula si Papa P, magdadub siya. Tapos, namaos siya. Pwede bang mag-take over si Inigo? Kaya kung ganyan yung tawa ni Papa P. Paano? Talaga? Oo, di ba? Yun yung tawa, yung parang hagikik na pilit lang. Hindi talaga ganun si Papa P. Okay, ang itatanong ko sa iyo ngayon, anong pakiramdam na ikaw ay anak ng isang sikat na aktor? Sa akin, blessing yun. I mean, syempre, hindi mawawala na may kumpara kay Papa all my life. Dahil isa tanong sa akin yun. Anong pakiramdam na lagi ka nakukumpara sa tatay mo? Para sa akin, wala naman ako dito. Wala akong opportunities na ganito kung wala yung tatay mo. Tama. Pero di ba may naririnig ka rin ng mga ano, no? Parang mas sikat yung tatay kaysa sa anak. Anong pakiramdam? Sa akin, syempre, hindi mawawala yun. Kasi my dad paved the way for me. And, you know, para sa akin, hindi siya masamang bagay. Hindi ko siya ikinakakahiya na sa akin, mas pagmamalaki ko pa yun. Tama. At saka ang daming fans ni Papa P, pero ang dami na rin fans ni Inigo, di ba na? Oo. Alam mo ako, syempre may anak din ako. Gusto ng anak ko mag-artista. Sabi ko, wag anak, kasi baka ano, di ba? Baka nabash-bash ka. Ako na naman nangaharang ng bala para sa'yo. Oo. Sa inyo ni Papa P, nung una ba, parang nangamba si Papa P, naku, huwag ka na mag-artista. Sobrang na yun. Justin, nung bata pa, ayaw talaga. Ayaw my life, niya. sabi ng naging deal namin. Dati gusto ko mag-wimbulilit. Bata pa lang ako, gusto ko na sumali sa showbiz. Pero sabi ng tatay ko, sabi niya, wag muna. Tapos mo muna yung high school mo, at least high school. Para sigurado ka sa gusto mong gawin. Okay, so yung high school, usapan niyo na yun. Promise ha, pag natapos ko yung high school lang, mag-showbiz ako. Ganun ba yung ano mo sa kanya? Ganun yung nangyari. Okay, so sinunod talaga niya. So nung nakagraduate ka ng high school, in-approach mo yung tatay mo, pinaalala mo sa kanya? Yung actually yung manager ko ngayon, yun yung ano, naging susi. Tito Erickson. Nag-offer na parang sabi niya kay Papa, merong role na parang perfect kay Inigo. Yung first movie ko, Relax sa Pag-ibig. So talaga yung naging susi ko na pumayag si Papa. And business partner din sila sa Spring. Sa Spring Films. So yun na, nagtuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na after that. Okay, so dito sa pag-aartista mo, asa ng mami mo? Lagi na sa tabi ko. As in, siya yung lagi mo kasama sa... Ayun, no? Pero hindi na rin mapakita siya. By the way, masabi ko lang sobrang fan si Mami. Ay, no! Minsan si Mami paggabi. Alam mo ba? Sorry, nakatakip kami ng ilaw, hindi ko nakita. Hindi nakita din namin. Pero Mami! Pinapanood ni Mami. Hindi na siya dapat sasama, pero nung nalaman niyang dito ako pupunta, sumama. Wow! Thank you, Mami! Sobrang fan pala natin yung si Mami. Hello po! Hi, Mami! Nakita. Pala ng showbiz update si Mami. Okay. Ay, naku, panafan din po kami ng anak niyo. Ito, pag naririnig mo yung nanay mo na, si Mami nanonood na naman ng showbiz update. Sinisita mo ba siya or parang... Ano sabi mo? Minsan lang syempre para sa akin, si Mami kasi ang weird, showbiz siya na hindi. So weird ang Mami. showbiz na hindi, kumbaga, parang hindi siya yung tipong magpapa-interview, hindi siya yung tipong magpapa-interview kung may yung ayaw parang yung nag-i-stage mom. Yun. Pero kailangan updated siya, kaya yung pinapanood niya. Yay! Mami, ito na nga. Chikahan pa. May dagdag na chika kay Mami. Stay tuned ka lang dyan, Mami. May ichichika pa kami sa'yo. Mami, yung totoo, pag nakikita ka ba o nahuhuli ka ni Inigo na nanonood ka ng showbiz update, pinapapatay ba sa iyo? Tigilan mo na kakapanood ng YouTube, Mami. Nakikinood din siya. Naku, napapabayaan mo na ako. Meron na ganon, Mami. Ha? Wala daw. Nakakatuwa
naman tayo pinanonood. Thank you, Mami. Okay. Pero alam mo ba kung bakit nandito si Inigo? Oh, bakit? Tinatanong ko nga kasi hindi ko alam. Ay, teka lang. Ano sabi niya? Mangungudgud naman ako, Inigo. Hindi. Kaya nandito siya dahil meron siyang latest movie. Yes! Siya ang bida. Oh. Kasama dyan si Ara Davo, yung alaga ko. Yes! Oo, ano nga ito, Inigo? Fatherland. Fatherland! Sino yung mga kasama mo rito? Yan, syempre kasama ko dyan si Alan Dizon, Cherry Pie, Miss Angel Aquino, Mercedes, Cabral. Marami pa po, marami kami kasama dito. Sino yung anak ni Harleen Bautista? Si Bo. Bo. Si Bo Bautista. Si Richard Yap. Okay. Si Papa Chen. Max Eigenman. Star-studded Oo. Si Ara Davao. Aralina. Okay. So, dito sa Fatherland, bakit Fatherland ang title? Ang title niya Fatherland dahil yung... Baka sabihin nila parang parang religious movie ba ito? Ha? Dahil may father? Hindi. Kasi dapat our Fatherland. Sige, bakit Fatherland? Bakit Fatherland, Brenna? Yung may damay dyan, di ko nga alam yan. Yung karakter ko sa dito, galing Amerika. Tapos hinahanap ko yung tatay ko na nawala sa akin yung tatay ko nung childhood ko. Tinapos ako ng nanay ko papuntang Amerika. So, babalik ako sa Fatherland. Hindi naman to may kinalaman sa totoo mong buhay. Wala. Hindi ka naman tinapos sa nanay mo. Yung tatay ko yung nagsabi sa akin na pumunta ako sa Amerika. Sa totoong buhay. Para magkaroon ng normal childhood. Okay. Yes. So, anyway, going back to your kwento. So, pumunta from America, pumunta ka gusto nung namatay yung nanay ko sa story, gusto kong hanapin yung tatay ko. So, naging Fatherland instead of Motherland kasi nandun yung tatay ko. Okay. So, ibig sabihin, meron kang may travel. Travel po. Bali, parang buong Pilipinas. Punta kaming Mindanao, Visayas, tsaka Luzon. Totoo? Ilan locations nyo? Dami namin location. Nag-shoot din sila Tito Allen sa Mindanao. Okay. Tapos, nagsimula siya sa Pampanga. So, yung family ko, Kapampangan talaga sila. Tapos naging Muslim yung tatay ko. Kasi meron siyang split personality disorder. Okay. Because of the trauma na nadala nung pagtakas sa akin yung nanay ko nung bata pa ako sa kanya. So napunta siyang Mindanao. Tapos, saan yung last? Parang masyado na, panoorin nyo na lang. Teka lang, sino yung tatay mo sa movie? Alan Dizon. Ay, naku, nakaka-curious na kung magkikita ba yung mag-ama o hindi, malalaman natin yan sa pelikula. Oo. So ano to, hango ba to sa story sa tunay na buhay? Hindi naman. Hindi siya. Meron pa pinaghugutan ng kwentong ito? Nakarelate din ako, kahit pa paano. Para sa akin yung, nung lumipat ako sa States, syempre dami kong tanong na bakit kailangan ko lumipat sa States, kailangan ko ng normal childhood. At saka yung mga, nandito pa ako nag-aaral sa Pilipinas, bakit nagkaroon ng times na yung mga teacher ko, kung hindi ko raw invite yung tatay ko sa school, ibig sabihin daw nun, hindi ko totoong tatay, si Piolo. Oh, totoo may ganyan? So may mga ganong... So i-invite mo nga yung tatay mo para lang maniwala sila, gano'n? Ano po? Para lang maniwala sila, kailangan mo imbitahan. Pinapunta mo talaga si Papa P. Pero si Papa, laging pumupunta. Pero parang hindi, parang off lang. Kaya siguro nakakaroon ng idea yung parents ko na dalhin ako sa States para ilayo ako sa ganung environment. Kasi my dad was starting his career at the time. So, parang pressure ka at the same time, parang baka matraumatize yung bata. Kasi laging gano'n. Kasi baka pati mga classmates, di ba? Parang laging hahanapan ng proof of purchase ng anak ni Piolo Pascual. Proof of purchase? Kasi nasa tindahan tayo kaya proof of purchase. Di ba ganyan yung mga anak mo? Ano? Nung bata, di ba lagi din hinahanap? So, tatay mo ba talaga si Oji Diaz? Oo. Tapos pag-appear ko doon, di layo. Ha? Ayaw maniwala ito si Oji Diaz? Gago kayo
Tinagod niyo ako, pinapunta-punta niyo ako. Hindi pala kayo naniniwala na akong tatay niya. Ayaw pa maniwala? Oo. Kakaloka. Anyway, so yung ganoon na ang dami mong tanong, bakit ako pinapunta dito sa US para mag-aral? Nasagot ba yon? Nung bata ako, hindi ko siya inisip kasi nandun din naman yung family ng mom side ko. Pero nung habang tumatanda ako, mas naintindihan ko kung bakit kinailangan namin gawin yun. And eventually, siyempre, sabi ko rin sa tatay ko na gusto ko rin sumali sa industriya. So, mas naintindihan ko siya on my own na kung bakit naging ganun yung sitwasyon ko. Pero, kung babalikan mo, mas pipiliin mo ba yung nangyari na nag-abroad ka o nag-stay ka dito sa Pilipinas? No, sobrang nagpapasalamat ako sa magulang ko na ginawa nila yun. Na nag-decide sila na doon ka. Yung kung sino ako ngayon, it's because of my childhood. I lived a normal childhood in America, away from the limelight, away from all of it. And for me, mas na-appreciate ko yung anong nangyayari sa akin, anong nangyayari sa buhay ko because of that normal childhood that I had. Makikimarites lang ako. Ikaw lang ang nag-iisang anak ng iyong nanay. Ako lang po. So si Mami, parang mas pinili ka na lang niya kaysa magkaroon siya ng love life? Wala siyang choice. Oh my God. Kasi yun ang gusto mo? Hindi. Siguro too much to handle. Oo, baka choice talaga ni Mami na gusto ko yung oras ko nandun lang sa anak ko. Tama ba, Mami? Dapat, Diyos ko, nagsara na ang caps ni Mami. Kaya ako pa rin. Uy, andito yung anak! Sorry. Ano ka ba? Nanay na talaga. Parang hindi siya nag-entertain na. Namula tuloy lalo si Inigo. Mukhang namula siya sa mga biyahe niya. Nasabi mo, Inigo, kanina nung napunta kayo Luzon, Visayas, Mindanao. So bilang laking Amerika at marami sigurong napuntahan ka ngayon na bagong lugar, anong mga bagong na-discover mo tungkol sa Pilipinas? Oo nga. I've always loved traveling in the Philippines. I love being here in the Philippines. Sa movie siguro, natuwa ako na first time ko nakatrabaho mga Muslim at saka mga Kapampangan. Na kahit yung mga katrabaho ko, syempre, we're on set. Mas mahirap yung ginawa nila. Miss Angel Aquino had to learn how to speak in that language. Yung Muslim and dialect na Kapampangan. Hindi, yung Muslim po. Tapos sila Max Eigenman. Kailangan yung Kapampangan maintindihan nila and knows how to act with it. So, mas nakita ko yung diversity siguro ng language at ng dialects dito sa Pilipinas. Yun yung kinaiingit ko. Ever since bata pa ako, wala kaming probinsya, wala kaming dialect. Wala kaming probinsya. Kaya sa dad side ko, wala talaga kaming Tagalog lang talaga. Tagalog lang po talaga. Siguro din pagkain, dahil ang dami mo napuntang lugar, pati siguro mga pagkain na enjoy mo. Pero yung lolo ko sa mom side ko, taga Leyte. So nakakapunta ka doon? Hindi. Ano siya, yung great-grandfather ko, nag-move siya sa Manila, bata pa siya. So talagang wala na kaming parang connection halos sa province side of the family. Okay. Kaya siguro na-enjoy niya yung pag-travel sa Pilipinas kasi nga wala siyang probinsya. Paano kung one day ang mami mo biglang may manligaw na iba? Ay! Pero strict ko sobra. Inaway ko yung dati niyang boyfriend. Mami, bakit? Parang si mami yung gusto natin paupuin dito. Oo nga, bakit inaway ni Inigo yung boyfriend ng mami niya? Laptop ko lang. Gago rin pala itong mag-trip. Away, wala naman palang dahilan. Hindi, kumbaga parang nagsiselos ka na baka yung oras ng mama ko sa'yo lang mapunta. Ganon. Kasi parang birthday yata ni mami tapos walang flowers si mami. So nairita ako, sabi ko, dapat bilang mo ng flowers yung nanay ko. Protective son! Parang okay sa'yo na magka-love life. Pero tratuhin mo naman na gawin mong babae, prinsesa ko yan. Tapos ikaw hindi mo tinatratong prinsesa. Make her our queen. Parang gano'n. Di ba? Baka si Inigo kasi sweet sa mami niya. Kaya nahanap din niya dapat yung mag-aalaga kay mami, sweet din. Sweet ba mami si Inigo? Bakit natawa si mami? Parang napaplastikan ako sa sakit. Bakit? Sabi lang Inigo Sweet ba mami? Sweet daw. Sweet naman pala. Spoiled ba si Inigo, mami? Hindi.
Hindi. Hindi daw. Kasi ganun talaga, no? Yung kung spoiled yan, kasalanan din ng magulang. Oo. Hindi, kasi usually, di ba, pag nag-iisang anak, ini-spoil. Okay. So, bilang ikaw ay laking Amerika, so, yung independence, medyo sa'yo, lutang. Inigo. So, ikaw ba ay nakatira pa rin sa nanay mo? Pinayagan ka na rin ba niya mag-sarili? Like, mag-sarili ka sa kondo, gano'n? Actually, never ko na napag-usapan tong topic na to. Nung 18 to 21 ako, excited akong to move out on my own. And I did. Nag-move out ako sa sarili ko. Nung mga 23 to 25, ngayon 27 na ako, I live with my mom again. Kasi na-realize ko na nung excited ako na maging ako lang. Solo ka lang. Ngayon, my mom lives with me. And for me, that's a blessing. And I thought that I wanted to live alone. Para sa akin, mas luxury na naalagaan ko yung family ko. My lolo and my mom. Makatuwa naman. Alam mo, bihira yung ganyang mga bata ngayon. Lalo na, Gen Z ito. Yes. Pag may pera ka, at gusto mo ng independence, pwede ka naman payagan ng magulang. Pero ito, tinan mo ito si Inigo na-experience siyang maging independent, mag-isa. Parang hindi kompleto yung kanyang buhay. O at least na-realize niya, pinayagan ka naman dati ng nanay mo. I lived on my own. Nung pandemic, ako lang mag-isa. So nung na-realize mo na parang kulang yung buhay ko. Parang mas gusto ko at masaya ako na nandun ang nanay mo. Yes. So, ano naman ang naging damdamin mo nun, Mami? Ba't di ka na lang kaya sa bago? Ano nga, Mami? Ano naging damdamin mo? Sumaya ka. At least hindi ko na inuuto ang anak ko na dito ko na lang sa akin Kasi nga, na-experience na anak mo at meron siyang naikumpara na klase ng buhay, klase na siya ay mag-isa lang at yung dalawa kayo ng mami mo. Ngayon, ang tanong ko, Inigo, bakit inuubos mo yung candy? Alam mo, hindi mapapansin. Nag-dance ka ba? Hindi naman parang walang ganyan candy sa Amerika kasi. Lalo na 3 taon na hindi Pero hindi kasi di ba, sabi nga kanina, para sa mga Gen Z, pag na-reach na yung ganyang pag-iisip, yan din yung sign ng maturity di ba? Babalik din kayo sa magulang. Hindi, tsaka natutuwa ako sa ganun, yung bumabalik sa magulang. Di ba tuwa ka din nung bumalik si Erin sa'yo? Na alin? Di ba nag-condo na si Erin, tapos yun sabi niya, ayoko pa na, mas gusto ko malaki daddy. Diba? At least pina-experience ko sa anak ko. Yan din si Mrena, gusto rin niya ma-experience. Talaga ba? Oo. Di ba na-experience si Mrena mag-isa? Na-experience sa mag-isa. Imaginein mo, gusto mag-isa. O di pinagbigyan naman siya. Abay pinalayas ni Junel yung aso. Ngayon, sabi ni Junel, saan ko ngayon patutulugin yung aso? Kinuha mo yung kulungan. Ay nako. Anyway, ayan. So mukhang maganda yung kwento ng Father Dad, directed by Joel Lamangan. Ayan. Kailan ito? Now showing actually. Oh my God! Iba siya nung 19 po. Oo nga, hindi pala ako ni Kares dyan. Pasensya ka na. Oo nga, pasensya na. Wala ako doon. Pero natutuwa ako. Then, all-out support si Papa P sa'yo. Nagdadasal pa kayo. Nakikita ko pa sa TikTok. Nagdadasal kayo. Ganun ba kayo ng daddy mo? Pag nagkikita kayo, dadasalang ka o ano? Bawat project? Performance, project, kahit flights. Natawag ko sa Papa para mag-dasal. Talaga, nakakatuwa. Ang ganda na yung dynamics nila. Oo, at normal sa inyo yun. Yung iba mababado yan doon. Dad, pwede mo ako na lang magdasal mag-isa? Diba? Minsan talaga kailangan mo ng mga prayer warriors na. Saan showing? Lahat na ba ng SM? Pati ibang theaters? Lahat, diba? Check niyo sa Instagram ko. Instagram si Inigo. Meron ka rin bang YouTube? Wala. Babalik na dahil po dito. Ayan babalik na rin si Inigo. Yes. Teka muna. Kasama ko na si Mami sa YouTube. Oo nga. Mami, Ang tanong ko, paano na ang career ni Inigo sa US? Dahil alam ko, meron kang career din doon I'm still doing auditions. I'm gonna be doing another movie in the States this year. I can't talk much about it yet, but I'm gonna be playing... Talk about it na! I'm gonna be playing the lead, pero Filipino yung role. So Filipino! Talaga, may ganda! Ikaw ang aming Wow, lead role! Really great
pero non-stop pa rin po yung audition. Puro audition pa rin. And na-enjoy ko yung proseso na ganun, yung hindi ako anak ni Piolo, na ginagawa ko siya na ako. Kaya mo ginagawa dahil gusto mo magkaroon ng sariling identity. Gusto mong gumawa ng sarili mong pangalan na hindi na sasabihin nila na anak ito ni Piolo Pascual. Gusto mo naman na someday talaga? Tatay mo si Piolo Pascual. Di ba gano'n naman ang bati, baligtad? Diba para sa akin, being someone na lumaki sa States, so siguro ang tagal kong hinanap na merong bridge or merong way na ma-connect yung, I mean, there's a lot. I mean, we have Lea Salonga. Pero yung para sa akin na ma-bridge yung gap na pwede palang tumawid yung mga taga dito na nag-artista dito doon sa States nang walang problema at pwede rin makabalik nang walang problema, nang walang pagkukumpara kung ano man nag-achieve doon, na-achieve dito sa Pilipinas. Equal na special. I mean, you know, I did Monarch in the States and then I went back to do Fatherland and I'm gonna go back. I did a movie that came out in the States that came out December instead. Maliit lang yung role ko po doon, pero syempre walang maliit na role. Walang maliit na role. Pero na very passionate siya talaga sa acting. Kasi ginagawa niya como divisoria yung Pilipinas sa Amerika. Para dun sa passion niya na umarte. Malay mo, bumalik ulit dito si Inigo sa tindahan natin kasi na-miss niya yung candy natin. Diba? Why not? You're always welcome. Ang tanong ko sa Inigo, kumusta na ang love life mo? Dumating ako sa age na okay na ako, na focus na muna ako sa ginagawa ko. Okay naman ako sa lahat ng mga naging ex ko and siguro mas masaya ako na okay ako. Katulad nung kanta kong okay lang ako. Yes! Ma-i-plug lang, Inigo. Para ang katil. Ang galing talaga ni Inigo. So, saglit lang, yung nanay mo, pag lumalove life ba si Inigo, parang anong emosyon ng nanay mo? Naku, ikaw naman si Inigo, na-in-love na naman. Kumusta ang nanay mo pag nai-in-love si Inigo? Gusto ba niya yon o ayaw niya? Baka mamaya meron ding speech si Mami, ha? Oo. Si Mami okay lang. Actually, meron lang times na nag-uwi ako ng gabi. Actually, TMI na siguro. Wala lang na, dati lang siguro yan. Ngayon hindi na eh. Parang mga 3, 4, 5 years, 5, 6, 7, 8, 9, 10 years ago. Tsaka na parang walang edad yun. Kahit na 40 ka o 50 ka, pag umuwi ka talaga ng oras, nag-worry talaga yung mga magulang. Matik yun. Siyempre, lalo na kung sa'yo nakatira. At wala pang pamilya. Tama naman yun si Mami. Ang importante, ramdam na ramdam mo ang nanay mo. Yes. At ano masasabi mo, Inigo? Yung iba parang, kinokomento mo pag kunwari mayroong mga personalities na parang humiwalay sa nanay, nagkaroon na ng sariling buhay, yung mga nagrarant na ginastos lahat ng nanay, yung pera nila. Anong nagiging pakaramdam mo pag nakakabasa ka ng gano'n sa Sokme? I mean, to be honest, this generation is so, messed up in a lot of ways. And para sa, I mean, it's also a good, hirap ito there's a good and a bad thing in this generation. Pero para sa akin, yung katulad na pinagdaanan ko na hiwalay ako, nagsolo ko, tapos na-realize ko gano'n pala kalaki yung ginagawa sa akin ng nanay ko na hindi ko siya nakikita nung magkasama pa kami sa isang bubong. So sinusumbatan mo nanay mo? Hindi na. May mga na-realize daw siya. Nagaya ako lang si Mami. Uwi ako ng bahay, meron ng nonchalant si Mami, nakaganyan. Uwi ako ng bahay, maayos yung mga gamit ko. Uwi ako ng bahay, nakaprepare. Nung mag-isa ako na nagsolo ko na nakakondo ko, sabi ko, laki pala ng ginagawa para sa akin ng nanay ko. May mga magulang nilalagyan nila ng condom yung wallet ng anak. Hindi naman si Mami ko. Ay, hindi naman yung Mami mo. Kasi nga ayaw muna nilang magkaapo. Talaga ba? Si Mami gusto. Si Mami gusto. Kaya tinatanggal niya yung condom. So totoo ba, Mami? Gusto mo na magkaapo? Isa lang kasi siya. Para may bagong aalagaan si Mami, di ba? Sana naman ma-invite ako sa OGDS Inspires itong mag-ina na ito. Di ba? Para makausap natin ng malaliman. Yes. Anyway, ang iyong imbitasyon muli sa Fatherland. Yes. Na showing na pala ngayon, Miss ko.
And syempre now showing Fatherland, sana po mapanood nyo at magustuhan nyo. Isama nyo na lahat ng pamilya nyo, mga kaibigan nyo. This is heavy drama, so kung gusto nyo umiyak at maramdaman ko, at kung meron man nakaka-relate, sana this movie will give you peace. Oh. Yes. Alam mo, napaka-authentic kausap. Yes. No? Mararamdaman mo talaga hindi showbiz. Oo. Hindi, may mga ganun kami na bisita na ini-edges kami. O kaya parang nag-hold back. Minsan nararamdaman pag nag-hold back siya, wala talaga, dire-diretso. Pero nag-hold siya ng candy natin. Yun lang, hindi niya na-hold back yung cravings niya para sa candy natin. Hindi marami ba akong gusto yung trending? Baka masipsip mo yung shampoo. Oo nga. Kaya maraming salamat, Inigo Pascual. Fatherland, showing na po today. Ayan. Good luck. Sugod na po tayo sa sinihan. Habol tayo, ha? Yan, Inigo Pascual. Nangalahati yung garapon. Alam mo na. At ano pa nga ba, Inigo Pascual? Ang lagi mong inihirit sa amin. Nabitin! Chika mo na! Dali! Lahat kami naghihintay dito. Ay, alam mo, bibigyan kita ng pagkakaroon. Alam ng nanay mo to. Ano yun? Yung ending namin, di ba, Mami, alam mo na? Ano yung mo ending yun? namin, Yung di ba? chika, Mami, alam mo yun? Di ba? Hindi mo naman ako pinag-prepare. Teka, pwede isa pa. Baboy mo! Wow, ako!